hindi pa po magiging sufficient yung training system po natin, ay ang gumagawa po niyan ay Magandang araw mga kababayan. Basta palpak ang nagawa ng administrasyong ito, maiskandalo, anomalya, na kinasangkutan ang gobyerno ni Marcos Jr. o kahit sino sa kanyang pamilya, dapat ang sisihin ay mga Duterte. Tingnan nyo kaya mga kababayan po natin. Hindi po nila na-implement ang flood control, baha, kahit saang area ng Metro Manila, ang sisihin ang Dolomite. Dahil sa pagpapagawa daw po ng Dolomite, nagbabaha sa Maynila. Magandang araw sa atin lahat. Siyempre, yan ang ating pag-uusapan. At bago ang lahat, huwag kalimutan i-like ang video ito, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pagsusuporta. At shoutout po sa lahat po na sumusuporta sa channel na ito. Laging nakaabang, laging nagsusubaybay sa ating mga update. Kilala niyo yung sarili niyo. Mabuhay po kayong lahat. And of course, sa walang sawang pagpapasuper thanks, pagpapakulay, yung mga members natin sa channel na ito, maraming salamat po. Alam niyo, wala ang channel na ito kung wala po kayong nagsusuporta. Kaya tayo nagkakaroon ng boses, kaya tayo tuloy-tuloy lang ang ating pag-update, pagbibigay ng komento, pagsusupalpal sa mga putang inang makakapal na mukha na ito, mga kababayan natin, dahil sa inyong pagsusuporta. Ito, sinabi ni Romando Artis, chairman ng MMDA. Sabi niya, noong ginawa ang Dolomite Beach, yung tubig ay pinapadaan sa sewerage treatment plant para paglabas ng tubig ay malinis. Siyempre, kaya ang ganda ngayon ng Dolomite Beach Ang obserbasyon, lalo na kapag tag-ulan, ay hindi kayang i-convey kaya naiipon. Yan ang sinasabi nila, mga kabayan po natin. Pero ilang taon na po ang Marcos administration? 3 taon na. Di ba? Bakit nung panahon ni President Duterte na nagbukas ang Dolomite Beach na yan, bakit hindi nagrereklamo sila? Kasi meron silang alternatibong paraan. Kung ano man yun, hindi ko alam kung anong ginawa nila para maiwasan yung baha sa Metro Manila. And dahil nagkakaroon na nga po tayo ng climate change, kaya umutang ang Marcos administration para daw magkaroon po tayo ng pantustos para sa flood control. Climate change na utang. Meron yung specific na utang. Nakaraan na nag-utang sila, I think 16 billion ata dollar sa France. Kung hindi ako nagkakamali. Kung nagkamali ako, hindi ayusin nyo na lang. Okay. So ngayon, 3 taon sila, hindi na-implement ang flood control, buhabaha dahil wala namang flood control na ginawa, wala naman silang dinagdag ng mga steer, wala naman silang dinagdag ng mga malalaking flood control, wala naman silang ginawa na imbakan ng tubig pansamantala para hindi bigla ang pagbuhos ng tubig. Kulang naman sila sa mga pasilidad na ginawa, and here we go. Ang pinag-iinitan nila ngayon ang Dolomite Beach. Hindi ba nila alam na naging sentro ngayon ng turismo ang Dolomite? Hindi lang po mga lokal yung mga pupunta dyan, kahit mga foreigner ngayon, dahil nagulat sila sa gitna ng napakalaking syudad, meron palang magandang beach. Yan ang Dolomite. Hindi man makapaligo, pero ang sarap maglakad-lakad at ang sarap mag-relax dahil hindi mabaho ang tubig, walang basura, malinis. Ngayon pinag-iinitan na naman nila. Okay. Kaninang umaga ay kasama po ni Mayor Isko itong si chairman artist ng MMDA. So binuksan nila yung isang floodgate kasi ito daw padaanin ng tubig. Kasi ito daw yung dahilan kung bakit nagpabaha. Okay. So si Isko, syempre, ano bang aasahan natin kay Isko? Syempre papayag siya dahil ito po is decision ng national government. Obserbahan niya kung effective talaga, tuloy-tuloy. Pero ang tanong natin, magdadala ba ito ng basura sa Manila Bay, sa Dolomite Beach? Muli bang magiging madumi ang tubig dahil hindi dadaan sa sewerage? And ito po ba ay sisirain yung Dolomite Beach? Siyempre, obserbahan yan ni Isko Moreno. Pero ang kanilang sinisisi, nakakatawa nga po, is ay Duterte na naman. Yung proyekto na naman ng Duterte. At hindi pa sila nakontento dyan, mga kababayan po natin. Ang sabi ng isang congressman, ito po yung isang, bagong recruit ito, nakaraan nakita ko ito na naupo doon sa kasama yung mga prosecution panel for impeachment of Vice President Sara.
ito yung mga gigil din na may impeach si VP Sara. Sabi niya rito, House probes sa Dolomite Project isinusulong. Inihain ni Bicol Saro Representative Terry Redon, taga-ABCB nito siya, ang House Resolution number 56 na nanawagan ng congressional probe sa 389 million Dolomite Beach Project. Matanda ang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, na pinalala ng proyekto ang pagbaha sa Maynila. If it meets the threshold for Flanders, so be it, sabi ni Redon. Okay, so ito na naman mga kababayan po natin. Kasi mukhang organized na pala yung kanilang magiging plano. So, kunwari, magrereklamo ng baha, and then, magpa-file ng isang House Resolution para imbestigahan. Okay? Parang nangyari po sa kay Vice President Sara. Nagsalita sa plenary si Valeriano, and then after that, imbestigahan nila si VP Sara. Yun pala is planado lahat kasi kailangan sa impeachment. So ito naman ay dahil alam nila na makauwi si President Duterte, so tatargetin nila ngayon si President Duterte ulit. And then, another one is the missing sabongeros, no? Kunwari, binuksan ang missing sabongeros, sabay pagbukas ng 28th Congress, tapos no, ililink ang missing sabongeros sa war on drugs or AJK ni President Duterte. Pero hindi tayo dapat ma-stress na kababayan po natin. Hayaan natin silang gumawa ng kanilang mga kalukuhan dyan. Kasi alam nyo mga kababayan po natin, no? Magiging back to you pa rin ito pagdating ng panahon. Bakit? Tandaan natin, God is good all the time. Lahat na itong ginagawa nilang pamumulitika, kahit sinasabing hindi sila namumulitika, babalik din naman ito lahat sa kanila. So, sige lang, hayaan natin sila. Hayaan natin sila ma-stress. Huwag tayo magpaka-stress sa mga putanginang yan. Mga kababayan. Okay? So, ito, puntahan natin ng interview kanina kay Isko at dito po, no? Sa kay MMDA Chairman. Or artist na lang. Kasi mahaba yung pangalan niya eh. Ay, nako. Duterte na naman. Diyos mo yung Marimar. So ayun, nakita nga namin, pagkabukas, wala pang ulan. Ang lakas ng puno ng tubig. Imagine, Siyempre, floodgate yan eh. May puntong tubig. Tagas talaga ang tubig yan. Pero siyempre, hindi dumaan sa treatment ng tubig. Yun ang problema, mga kababayan. mo, kung may ulan pa, di mas lalo ng mas malakas yan for sure. And yung remedios na outfall na ganito, probably outfitly pa nitong binuksan natin yung laki. Kaya nga po, kung hindi pa ito magiging sufficient, yung draining system po natin, ay ang gumagawa po niyan ay PTWH. Ang ginagawa po nila, ito-turn over po sa amin ang operation. Doon lamang po pumapasok yung jurisdiction namin. Pero habang Maingay. nire-repair or kino-construct, DPWH po yan. Yan po yung sinasabi ni Secretary po na technical assistance sa akin. Dahil sila po ang nagpapagawa niya. Pagkagawa, ito-turn over sa amin for operation. Yun po yung jurisdiction namin. But for the meantime, ang habol namin, habang tulog kayo, nagbaha, hoping, pagbukan liwayway, umupa na. Yun ang minimum goal namin. So, effort ng MMDA, effort ng DPWH, effort ng Manila, contract with our drainage system, clear yung mga water passage, great, kilo. So, tulong-tulong lang. So, yan ang target ni Isko Moreno. Na kapag bumaha, at least mabilis yung pag-drain ng tubig papunta sa Manila Bay. Yun yung problema natin, mga kababayan po natin. Yung nakikita ko dito, talagang dudumi ulit yung Manila Bay dahil sa hindi dumaan sa tamang treatment ang tubig. Ano? Kasi alam mo, ginawa yan dahil may purpose eh. So for emergency reason, sige, iangat natin yan pag sobrang taas ng baha, pwede natin iangat yan, no? Pansamantala para mag-release ng tubig. Pero alam mo yung kung hindi nila ibabalik yan, so dadaloy doon yung madudumang tubig, dadalhin na naman yung basura doon, masisira yung Dolomite Beach. So ngayon, magkakandak sila ng investigation kasi pwede nilang palabasin, no, na hindi naman effective at lalong dumi yung Manila Bay. Alam mo, planado lahat yan, no? Pinagplanuhan yan ng mga matatalinong tao.
kung paano po gagawin na magiging tuloy-tuloy na malinis yung tubig na lumalabas diyan sa Manila Bay para yung mga alam mo na living organism, mga isda ay mabubuhay. Na dati walang-wala na po yun. So bumalik. So malaking tulong po yan at alam mo yung mabaho na lugar nagiging malinis. Alam mo may ibang area na naman ngayon diyan sa Manila Bay na napakaraming basura. So sadyang pinabayaan kung gaano kadugyot yung Manila, kung gaano kadugyot ang gobyerno ni Marcos Jr. Yun po yung ginawa nila sa ilang area ng Manila Bay na hindi nila nililinis na. And now, bubuksan nila ulit. So good luck na lang sa kanila. Kasi ito yung nakita nilang solusyon para hindi po sila hanapan ng taong bayan dito po sa palpak na flood control na hindi po in-implement ng Marcos administration. Kaya kung may dapat imbestigahan, sa totoo lang mga kababayan po natin, hindi ito ang Dolomite Beach. Hindi dapat ang Dolomite na pinagawa ng nakarang administration ang dapat imbestigahan. Ang dapat imbestigahan ay itong 5,500 flood control na ginastusan ng kalahating trilyon. 389 million sa Dolomites. Sa flood control, is kalahating trilyon. 500 billion. Yun ang dapat imbestigahan nitong mga makakapal na mukha na mga kongresista. Dapat yun ang pinailan nila ng House Resolution para imbestigahan. Hindi po itong Dolomite. Kasi nakita natin kung gaano kaganda po yung proyekto. Nakita natin kung gaano ka-epektibo. Sadyang wala lang po silang magawa, sadyang wala lang po silang maidagdag na proyekto para maiwasan yung baha. Dahil hindi naman nila in-implement yung flood control na matagal ng plano yon. Kung si Duterte pa o Duterte pa yung nakaupong nasa administrasyon ngayon, nadudugtungan yan, na ipagpapatuloy yung mga project para sa flood control, sana ngayon walang baha. So dahil wala silang ginawa, so kailangan nila maghanap ng mga diversionary tactics. At dahil gumaganda po yung record ng mga Duterte, sisirain nila para lang ma-divert ang issues. And tandaan natin mga kababayan, mag-iimbestiga sila dito dahil may malaking iskandalo na kinabibilangan itong si Lisa Marcos. And hindi lang po yan. Another one is missing sa Bongeros. Kinokonek nila ngayon sa AJK ng nakaraang administration. AJK na talagang lihitimo naman ang mga nangyayari kung sinasabi nga natin kung may mga nadamay man, kung may mga naghalong mga eskalawag na pulis, dapat sila yung managot. Hindi yung buong programa ng gobyerno na war on drugs na malaki ang naitulong, tapos marami po, hindi lang marami, halos lahat tayo ay nakikinabang dahil nagkaroon ng peace and order sa ating buong bansa. Di ba? Hindi lang matanggap Galit yung mga adik dyan. Punta natin sa isabong na naman mga kababayan po natin. Talagang lahat na lang Duterte, I think, photo op si Marcos Jr., tapos ang kanyang mga alipores, gagawa ng mga resolution, gagawa ng mga investigation na nakarang administration. After 3 years na umupo sila, kasi wala po silang ginawa. Diversionary issues. Para imbis na sisihin sila, iba ba to sa nakarang administration? Pero tandaan natin mga kababayan, hindi po bobo ang mga Pilipino. Diba? Punta tayo kay Boyeng. Sige lang. Tapos niyan, Boyeng yan. Yes. It's very important. Okay. Dito na po tayo sinasabi kong missing sa Bongeros. Alam mo, even those that there were some victims found in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the Purinaria. We are assuming them now as we speak because we have to find out who these people are. They were never claimed. But we are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Yung mga disappearances ng mga tao, dapat yan, masolve yan. Magkaroon dapat ng... So ito na naman mga kababayan po natin, bida-bida na naman itong si Boyeng Remulla. Pero sa totoo lang hindi pa nag-file ng kanyang affidavit itong si alias Totoy. Hindi ko lang alam ngayon kung habang nag-uusap po tayo nakapag-file na. Pero nakarang araw, sinabi nga mismo ng DOJ Undersecretary na hindi pa nag-file ng kanyang affidavit itong si alias Totoy. Kaya kulang pa umano ang kwento. Pero si Boyeng Remulla mukhang kumpleto na. At mukhang natatawa ako na naiinis na mga kababayan. Mukhang alam niya na kung sino ang kanyang dito, ituturong main suspect. Baga, kontrabida sa kanyang pelikula, si Tatay Digong at ang mga allies ng mga Duterte. Ito na naman ang kanyang babanatan.
So good luck na lang talaga mga kababayan po natin sa administrasyong ito. Dahil kapag palpak sila, wala silang maisisi. So dito tayo, no? Ibabato na lang natin sa mga Duterte ang solusyon. So ito na lang yung solusyon. Again, itong bahang-baha. Dahil wala palang flood control na in-implement, magaling lang sa salita, ginamit sa kanyang zona, ngayon gagamitin ang dolomite. So ibang klase po yung utak ng nasa Marcos administration. And tandaan natin, itong si MMDA Chairman Artes, kasama po ito sa entourage ng Manila International Film Festival. So, baka gusto niya rin magsalita, itong si Romando Artes, Chairman ng MMDA, kung ano po ang kanyang nalalaman doon sa pagkamatay ni Tantongco. Baka may maikwento rin siya. Kasi kasama yan sila, itong si Artes, ang mag-asawang Prasco, of course si Cristina Prasco, si Joke Prasco, si Jingo Estrada, si Chis Escudero, yun na naman yung mga kilala nating mga politiko talaga, yung mga lingkod bayan. Kasi yung mga artista, yung mga private citizen siguro, hayaan na natin yun kasi wala tayong pakialam doon kasi mga private yung mga yan. Kung gusto nila magsalita, kung madrag yung kanilang pangalan, hindi magsalita sila, di ba? Pero kailangan natin, itong mga nasa gobyerno, dahil ginasusan po ng gobyerno, government, owned money yung ginamit from the people's money, from the taxpayer, ang ginamit doon sa kanilang enjoy, party, no? Doon sa Los Angeles County sa California, itong MIFF. So, itong si Artes kasama rin ito. Baka gusto niya magpaliwanag. O baka ito ay kasama sa plano nila para malihis ang issue. So, let's go and sisihin natin ang dolomite dahil sa pagbaha ng Manila. Ang ina mga gimmick na ito, mga kababayan po natin. Matatawa na lang talaga tayo, no? Na maiinis sa mga taong ito, no? Magnanakaw, kurakot, no? Tapos, ang kanilang sisihin, ang nakaraang administration na napakaganda po yung ginawa. Hindi nila kayang mapantayan, hindi nga nila kayang higitan, lalong hindi nila kayang pantayan, lalong hindi nila magawa ng solusyon ang pangunahing problema. Sisi natin sa mga Duterte. Anyway, yan lang po mga kababayan po natin. Siyempre, abangan natin yung mga ito. So, ipayan natin, tingnan natin. Kasi, para nakita na natin yung mga script nila kung saan pupunta di ba? So, ayan, bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento and opinion, mga kababayan. Again, maraming salamat po sa mga nagpapamember sa ating channel. So, malaking tulong yan. Yung mga nagpapa-super sticker, super chat, yung mga nagpapa-super thanks, maraming salamat po. Napakalaking tulong yan sa ating channel, ang inyong pagsusuporta. Lalo na matindi yung kalaban natin ngayon. Ang hirap. Pero kailangan nating gawin ito, no, para sa ating mga kababayan na kailangan talaga magkaroon ng mga tunay na idea. Kasi sa mystery media, totoo lang, wala talaga. Kung ano lang ibato sa kanila, balita nila. Kung kasinungalingan, kasinungalingan.